Network Entertainment. When we teach the students na, okay, when you keep on answering the same question, how can you answer this question faster the next time around? Yun yung importante sinasabi namin sa kanila. Na parang kailangan mahanap nyo ano yung strategy, ano yung solution, no? Para pagdating ng next time when you see this question, you know automatically what to do. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Nung nakarang episode, guest na natin sila at ngayon sa Rocket Thursdays natin, guest uli natin ang mga owners, general manager and president ng ATSI AHIA Review Center, Robert Pangilinan and Christina Liao Pangilinan. Hello. Welcome back. Hello. Oo. Good afternoon. Oo. Sa mga Immortal na nakikinig, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment. Rate the podcast. Sagutin niyo yung poll question namin. And we have a Facebook group and Discord group. Mag-join kayo ron. For social media accounts namin, syempre, meron ng Underpaid at meron din po ako at Stanley Chi on all social media platforms. Tsaka, please subscribe and follow sa Suplado Motors. Okay? If you wanna watch the video episodes, nasa YouTube channel tayo ng The Pod Network Entertainment. Okay. So simulan na po natin to kasi ang episode natin is all about memorization techniques para sa mga employees. Kasi ang mga employee, nag-aaral din yan, constant na learning. Parang nakalimutan na yata nila yung inaaral nila dati. Yung style nila nung high school sila, hanggang college. Dito, matutulungan nyo kami. Yes. Kung paano kami memorize ng mas mabilis kasi may mga code of ethics, ano ba yung mga formula, di ba? Pag nagtatrabaho, meron din yan. So Robert, Christina, baka pwede yung tulungan nyo kami. Actually, marami naman na maraming techniques naman in terms of memory. Pero yung number one, syempre, yung heart natin, nandun dapat na you're still there, willing to learn. Yun yung marating nakakalimutan ng mga empleyado, no? Na parang nung time ng estudyante pa sila, dahil kailangan mag-aral, di ba? Kaya nandun sila na parang, they really have to study hard, etc. Pero pag once na naging empleyado na, doon na, wala na. Oo. Kasi parang complacent na. Di ba? Parang, chill na sila. Chill. Oo, di ba? Parang ganun nangyayari. Kaya tuloy, parang yung wala na doon yung attitude na gusto talagang, I need to remember, I need to memorize, di ba? So But yun not all. Their Yes. employees are really parang consistent from being a good student to a good employee. Oo. Yes. Pero not all good students are good Employees. businessmen or Yeah. di ba? Yes. Oo. Yung ibang good student, mas magaling silang empleyado. Yes. Tama. Di ba? Correct. Kasi iba yung talino mo pagka businessman ka, kailangan may diskarte ka rin, hindi yung Yes. Correct. na hindi minsan tinuturo sa straight A students eh. No. Oo. Parang street smart versus Oo. book smart. Oo, yan. Yun, di ba? Oo. Yun, so one of the possible strategies din, syempre yung one way to memorize is really to understand. Kasi pag naintindihan mo, mas mabilis mo nang maalala. Di ba? Parang yung yun, whether you understand, pag naintindihan natin, then other than that, you have to really master. And how do you master? You have to really practice. Yun yung tinuturo namin din sa mga estudyante din namin. Ganun din yung strategy. For example, sinasabi namin practice sa kanila, let's say, answer this question as fast as you can. Also, Stanley, answer this as fast as you can. What is the answer to 1 plus 1? Oh, 2. Di ba? Kailangan pa ba natin pag-isipan? Hindi na. Automatic na eh. Di ba? Hindi kailangan mag-compute, di ba? Hindi na. Kasi syempre, kailan pa nag-start na alam mo yung sagot? Probably 3-year-old. Di ba? Ganyan katagal na eh. Di ba? Ganyan kadali na kasi. Pero pag tinanong ko sa'yo, what is 25 times 25? Oh, yan. Ayun na. Medyo matagal na yan. Medyo matagal na. Ikaw na makakasagot niya kasi ikaw yung walking calculator. Yun na nga. Kasi nga, dahil hindi mo alam kung paano gawin. At syempre, hindi mo rin nagagawa. Right? Pero doon sa mga sanay na ginagawa yun, alam na sagot nila na 625. Di ba? So, that's where it comes in. So, pero pag sinabi natin na, what if you do 25 times 25 for the next 30 days? Talagang, so kumbaga parang ang sinasabi ninyo,
yung repetition ng isang pag ginagawa mo ng isang bagay na maraming beses paulit-ulit, gagaling at gagaling ka Yeah, dyan. it's gonna be a mastery. Mm. It's just like parang in dancing. Like it's muscle memory. The more that you do it. Like you have a recital. So you have rehearsals. The more that you do it, parang muscle memory na siya. So kahit natutulog ka or anong ginagawa mo, gumagano sa utak mo, okay, ito na yung next step, and so on and so forth. So practice makes perfect. Yes. Ganun ang Yes. sinasabi Precisely. ninyo. Pero syempre hindi lang yung bastang practice lang. Na parang, basta practice lang ako, then paulit-ulit lang. Then, hindi eh. Kailangan talaga maintindihan natin. Tsaka, every time you practice, you see something new. Progress. Yes, yung progress, kumbaga. Progress. Oo. Para mas maalala natin. Yun, for example, sa amin, since we're in the review center, so when we teach the students na, okay, when you keep on answering the same question, how can you answer this question faster the next time around? Yun yung importante sinasabi namin sa kanila. Na parang, kailangan mahanap nyo ano yung strategy, ano yung solution, no? Para pagdating ng next time when you see this question, you know automatically what you do. Kumbaga parang goal is to become an automatic answering machine. Yeah. So ganun din pag memorization, di ba? Parang kailangan, para ma-memorize mo siya, kailangan maging automatic na lang sa atin. Yung parang sabi ni Tina na muscle memory pagdating sa dance. Ganun din yun, di ba? But there are terms na sabi nyo kailangan na intindihan nila para mas madaling ma-memorize. Yeah. But there are terms na mahirap i-explain, mahirap maintindihan. Anong gagawin nila bukod sa i-google muna nila, ganyan? Actually, when you say understand, sometimes you just find ways to make yourself to understand the word. Kahit na hindi yun ibig sabihin nun. Yeah. Kumbaga, pwede ka naman, well, for example, I say foreigners, they're trying to learn English. I say Chinese, di ba? If you know, yung mga ibang strategy na ginagawa nila, they learn English using Chinese. Yes. Chinese words, Just like what you did. Like you taught chemistry. Hindi niya yung forte. Pero kulang ng chem. So nag-chem yan. Nanood yan ng YouTube na in Mandarin tapos ita-translate niya. So it's more of, Parang ganun, yes. So, pero yung sa language na yun, let's say Chinese, I just can't recall specific na example. Pero parang they learn the English word, yung vocabulary ng English word in Chinese. Pero parang sounds like. Yeah. Oo. So hindi naman na kailangan maintindihan nila. Basta important, maintindihan nila in their own way. Oo. There are employees na ang style ng pag-memorize nila sinusulat. Yeah, very yeah. effective. For Diba? me, I really require them to have a work notebook. So everything has to be jotted down. Because iba yung naintindihan mo from a meeting than sinulat mo. Oo. So iba yung hearing it for the first time. Second time, then you listen to it. The third time, you understand it na. What's more effective? Yung tinatype mo sa iPad mo o sa laptop mo? Ako sulat pa rin. Sulat All pa rin, style no? ako. Oo. All style. Kasi mayroon mga different ways of learning. Mga depende kung saan ka mas Comfortable. Mm-mm. Or Magaling. mas Oo. maging effective sa'yo. But for me, in my case, I need to write it down. Schedules, everything. yan, visual lang tawag dyan. Oo. Yeah. Meron din naman audio. So talagang kailangan nila marinig. Doon nila mas naintindihan. Not necessarily writing. So depending on what particular learner ka, are you a visual type or audio type? For example, sinabi sa'yo, sir, ma'am, pwede bang i-explain nyo sa amin in a way na maintindihan ng driver namin? So nga, talagang pangmasa ang may mga vocabulary terms mo. na ganun eh. Oo. Eh kuya, ganito gagawin natin ha. So depende on sino yung kausap ko. So I can really pang-masa, pang-elite, I adjust. And then pag masa, ganito. Okay. Yeah. Can you give a specific example? Halimbawa sa sa isang driver kausap mo. Nagda-drive naman kayo no? Sabi mo kay kuya, explain mo nga kay kuya kung ano yung cruise control para maintindihan niya. Go, Robert. Diba? Diba? Oo. Tama. Pag mga ganun, experiential na. Experience. Kailangan ko pwede sila, let's say, ikaw yung driver muna. Oo. Tatabi sa'yo yung driver. Tapos papakita mo sa kanila paanong gawin, paano Showing pindutin. How? Diba? Para makita nila. So una, gag-guide mo muna, ito pindutin Tutorials pa rin natin. ito. Tapos ito yung gagalawin mo. Pagkatapos, test drive nyo na. Pagkatapos naman, sila naman ipapagawa mo. Bakit mo, i-explain mo ba sa kanya, ba't mo kailangan gawin to? Para maintindihan niya. Depende. Oo. Kasi minsan,
hindi nila gustong intindihin. Because of personalities. Yes. Doon na papasok yung MBTI, DISC type of personalities. Oo. Yes. Kasi may mga, for example, sa case namin, may mga students na they really want to understand for them to be able to remember. Oo. Meron naman mga iba na wag mo nang dagdagan pa sa kailangan namin intindihin. Oo. Oo, parang okay na kami na sa strategy, shortcut, step 1, step 2, step 3. Then Okay done. na kami dyan. Mm-mm. Oo. So it really depends talaga sa tao. So kunyari, pag let's say driver, let's say yung if learning capability nila ay hindi naman ganyan kataas. Oo. So pag masyado mong pinaintindi pa sa kanila, Yung lalo too silang detailed, maguluhan. hindi Kumbaga parang ano sa kanya, 1, 2, 3, 4, 5 na. Oo, tapos, ganyan. ganyan. depend. Pag sa elite naman, paano ang style mo? Ayun, kailangan nila maintindihan. Kasi pag sa side naman nila, parang pagka naintindihan nila, everything comes automatic na. Yes. Oo, di ba? Parang yung mga lessons sa school, kaya pag math, di ba? O, pagka in-explain na intindihan nila, bakit ito yung ginawa natin, ano yung proof na para masabi natin, ito yung naging formula Step by natin. step, yeah. So after that, hindi nila kailangan pa-memorize yung formula kasi alam na nila yung formula. Tsaka naintindihan na nila. Yes. The flow. Yeah. Yes. Step by step. So dito naman, pag nagtatrabaho ka, it's more of words na kailangan mo maalala. Mm-mm-mm. And not more of words, more Not of relationship, Oo. feelings. Yan. Oo. Tsaka yung yun nga, parang pwedeng experiential. Mm-mm. Diba? Kaya skilled base diba? Mm-mm. So kung paano gawin. So pwedeng yung parang muscle memory nga. Mm-mm. Diba? Parang ganun. Depende ka sa trabaho nila. So dapat kailangan, bukod sa yung pag-memorize mo, yung experiential, kailangan nasa puso mo na gusto mo matuto. Yeah. Yan ang importante. The initiative and Oo. the hunger of to learn new things. Mm-mm. Kasi marami empleyado na, okay na ako dito, sumusweldo ako per month. Oo. Pero pag may pinagawa kang bago, ay, teka lang ma'am, sandali, ano to, may add-on na ba to? Mm-mm. So dapat sa mga ugali ng employees, huwag niyong isipin na bawat galaw niyo may bayad. Ayun. Di ba? May mga ganun I've worked with a lot of people. Pag sinasabi lang, magkano bayad sa ganyan? Sabi ko, ako kasi hindi ako binabayaran for this and that Sabi niya, tapos yung isang employee sa company kasi namin, bawat galaw may bayad. Oh. Swerte niya. Yun. Swerte niya sa ngayon. Sa ngayon. Yeah. Pero, yung knowledge na makukuha niya, kasi nga, pinag-aaralan mo yung isang bagay, magagamit mo sa ng matagal yun. And siguro ako, I always tell my staff, like, think like the owner, like me. So kung ikaw nandyan, anong gagawin mo? Mm-mm. So para at least you have that empathy from an employer and to the employee as well. Oo. Yeah. And sa side ko naman, more of, isipin natin long term. No? Kumbaga parang, kailangan natin maisip na, okay, paano tayo mas uunlad? Uunlad tayo kapag gusto natin mag-improve. Mm-mm. Kasi hindi naman, parang for example, sabihin natin na, today, ito yung kaya mong gawin. Mhm. Tapos, expect ka na tataas ang sweldo mo every year. Ganyan. After 10 years, yung pa rin lang, the same thing pa rin yung alam mong paano gawin. Diba? You did not improve at all. Oo. You did not study. So, ano yung expect mo sa employer? Matataasan ka ng sweldo. Mm-mm. So, kailangan mag-upskill. Upskill. Mag-aral Kailangan palagi. talaga. Oo. Tsaka yung nga, parang like binanggit natin kanina na doon sa kumpanya na bawat isang kilos may bayad. Sa ngayon, short term yun. Diba? Ngayon, ikaw susunod na parang kung pumasok sa isang kumpanya na wala, edi paano na mangyari sa'yo? Hindi ka nagaganaduhan magtrabaho. Oo. So maswerte Diba? pala yung ating pod producer na si Jeff. Maswerte siya. Hindi kasi marami siyang natututunan dito, di ba? Oo. Yes, Maswerte siya at hindi lang yan natututo na siya. Bawat galaw niya may bayad pa. Yeah. Oo. Kasi na-promote siya Wow. di ba? Kaya kailangan talaga yung nandyan yung puso natin para matuto at para mag-improve, para gumaling tayo. Mm-mm. Kasi kung gusto mo naman yung ginagawa mo, gagawin mo naman para lalong gumanda pa yung trabaho mo. Kasi gusto mo Oo. di ba? Kaya I think malaking bagay yun. So kumbaga tayo mga employees, no, yung mga listeners natin, whether you're in business, whether empleyado ka, wag palaging yung isip na anong mapapala ko dyan. Yes. Wag palaging ganun. Mm-mm. Of course, maganda kung compensated tayo ng Yeah. maayos. Kung Yes. malaki sweldo natin, masaya yun. Mm-mm. Pero minsan, isipin din natin, marami kang matututunan versus dun sa bayad. Huwag masyadong yung bayad ang isipin ninyo. Baka kasi mamaya, ang difference lang 500 pesos. Correct. Di ba? Pero yung knowledge na makukuha mo,
yung techniques, yung pag-upskill sa sarili, di ba, mas malaki. And siguro most important is how does the company take care of you as an employee? Paano Oo. ka inaalagaan nung boss mo? Oo. Yeah. So, yung company culture, work culture, syempre, kasama din yan sa yung pagiging masaya mo sa trabaho as an employee. Mhm. Kung ang culture, hindi ka masaya ron, tapos malaki sweldo mo, versus dun sa maganda culture, tapos maliit ang sweldo. Ayan. Oo. Parang naging robot ka nun. Kasi basta I get the high pay, I just do my job and then Oo. I leave. But for those na merong work-life balance, like in our company, I really incorporate work-life balance. Mm-mm. Like they go to my sessions, Mm-mm. like I do mentoring with them. And then we encourage them to go out, like may sound healing sila, may may Reiki healing sila, they have life coaching activities with me. So parang nandoon yung parang holistic, like when we discuss in the other episode as a reviewee, Oo. holistic. So sa amin, with our employees, ganun din. Paano kunyari, ang sakit niya physical? May sakit talaga, mataas yung cholesterol, nagme-maintenance. May mga ganun kayong program? May HMO kami. Oo. And then, Insurance also. may insurance din. Health Oo. insurance. May Accidental accident. insurance. Yan, life nagpasok kami ng mga insurance. ganun. Ah. Oo. So maganda, kasi bukod sa culture nyo sa opisina, pati yung benefits kumpleto. Yeah. Dapat. And alam ko namang hindi kayo papayag na hindi kumpleto benefits Yes. kasi matitino kayo eh. 'Di ba? Actually, baka yung listening to this episode, yung mga ibang empleyado mag-apply sa inyo. Yeah. Oo. We're Welcome. waiting for you. Oo. May mga openings ba sa company ninyo? Yes. Ano yung mga hinahanap ninyo? We're still looking for mga teachers for math, for sciences like Yes. physics, chemistry, biology, earth science, as well as languages also. Pati yung mga admin Mm-mm. and Yeah. also marketing. Yun. You're leading a company of how many people? We're currently around 25 Mm-mm. na staff. And magkano ang ongoing rate ng isang teacher ngayon? Ongoing rate, I think normally 20,000 per month, Enough. more or Oo. less, at least. Parang 20,000 per month? Around that siguro. Iba yung tutor sa teacher eh. Ngayon, tuturo ka sa school, magkano ang sweldo? Depende na yan kung private o public. Yeah. Sabihin natin sa Iba-iba kasi Ateneo. benefits nila eh. Ateneo Lasal, magkano ang sweldo? No idea. We cannot, Pag high iba yung school. case Kasi sa amin sa college, Oo, sa teaching, college, yung per dati. hour per hour kami. kasi Magkano ang per college, hour? magkaiba. Ay, yung nag-start ako. Oo, dati, nag-start ka. Year 1998. Oo. It was like, ang take-home pay ko noon, 6 units, nasa 4,000. Like, I teach 6 hours a week. Tapos 4,000 a month. Yeah, Ikaw, Robert, ikaw. Yan. 1998 yun. It Oo. was so long. 1998 yun ha. Oo. Ako hindi ko na. Kaya nga okay lang sabihin Yeah. yun eh. Okay lang. Yeah. Alam ko, mas mataas ka pa nun sa akin, di ba? Yeah, kasi may master's ako eh. May master's degree ako. Yes, oo. Does it count ba pag may masters ka? Mas Yeah. malaki sweldo mo. Doon sa, for example, sa school. Oo. Because the credentials are Based on your very credentials. important. Mm. But for example, sa Education. case sa review center namin, hindi doon nakabase. Oo. Nakabase kami based on the capability. Mm-mm. So kahit na may masters ka, pwedeng talo ka pa sa isang walang masters. Because being a reviewer is different from being a teacher. Yeah, Mm. malayo. So, iba yung category. Sige. Ano yung iba't ibang klase ng style ng pagtuturo pag sa review center? Para kang total entertainer pag reviewer ka. Yes. Oh, talaga? Oo. Yeah. Parang Parang Stanley Chi lang. Yan, ganyan. Oo. Imagine mo, magtuturo ka ng online. Oh. Imagine mo, online, tapos lahat naka-close Naka-off ang ang cam, my cam nila gosh. sa Zoom. Oh. Oh. Do you ask them to turn it on, yung camera? Hindi mo naman ma-force. During the pandemic, Talaga? you can't Oo. force You them. cannot force Oo. it. Like we went back to college teaching during the pandemic. Oo. No. Talaga. Mm-mm. Not required. Kasi The maraming mga- university support the mental health of the students. So if they're Yes. not okay, just Mhm. allow them to be. yung mga Just mag-message na lang na, ay kasi nasa likod ko po yung mga kapatid ko. Ah. Or nagluluto sa likod si nanay. What's the Mga ganyan. politically correct term for the word pangit? Pinapahirapan mo kami. Kasi sabi mo yung hindi matalino is not mentally inclined Oo. na student. intellectually inclined. Not intellectually inclined. Okay. Yung pagpangit, Um, hindi mo na pwede sabihin kasi ngayon yun eh. beautiful inside. Yon.
Yun yung sinasabi ng mga pangit eh. Kailangan it's what's on the inside, yun yung importante. Yun yung sinasabi ng mga pangit. Oo. Uy, mga pangit, ang lalakas ng sex appeal wait lang. Doon sila panalo. Yeah. Pero what's the yung sa school, what's the politically correct term? Wala naman, hindi Kasi- naman pinag-uusapan yun. Di ba? Kasi kunyari, nagsumbong ka sa HR o sa principal, tinawag akong pangit ng classmate ko eh. Na mental Hindi ako- health ako eh. Hindi ako makarelate. Na-depress ako ganyan. Oh. Wala pa. Wala ba? Wala bang ganun? Kasi Wala. pagka nagla-life coach ka or Actually, ka, lahat kasi ng na-attract ko magaganda at gwapo. Tsaka if ever yung mga ganyan, mga bashing yan. Yeah. Diba? Oo. So, iba na yung Sa amin, nag-handle. parang wala naman with our leadership. Like, mas... So, sa iba, kunyari, sa ibang kasi alam ko marami ng terms na hindi pwedeng sabihin. Di ba? Yan ang kailangan kami mas maging updated. Di na pwede. we're not really... O kunyari, may student ka LGBT. Hindi mo na pwedeng sabihin, Yeah. yung mga ibang There are terms like Hindi he, lang him, he or she. her, Oo. she, May they. tingin na. Yan. they rin. Oo. Oo. Yun may mga ganun. Wala bang it, ganon? Pa kami magalit. Hindi, aso, di ba? O, Oo. Yeah. mga pets, di ba? Pero minsan na-hurt yung mga pet owners pagka sinabi Yeah. mong it, di ba? True, Oo, true. di ba? Tama. Yun. Ba't parang nahihirapan ka sa mga tanong? Matalino ka, di ba? Pinipiga mo eh. Hindi naman yan inaaral sa school, di ba? Pero nakakatuwa kasi nag-guest kayo rito sa podcast and sigurado ako marami natutunan yung mga listeners natin. Okay, alam nyo na paano mag-aaral ulit. Memorization technique, experiential yung iba. Di ba naman kailangan maintindihan. So, mamili kayo. Ano yung gusto nyo? Yung 1, 2, 3, 4, 5 na naka-bullet points o yung kailangan i-explain sa'yo para maintindihan Yeah, mo step tas by step. automatic na. Yes. Kanya-kanya tayo ng style. At Correct. wala namang judgment na kung ganito style mo, okay lang. Precisely. Pero sana, ang sinasabi naming tatlo, kung papasok kayo sa opisina at magtatrabaho, huwag niyong iisipin lang kung ano yung mapapala ninyo. Isipin ninyo kung anong matutulong nyo dun sa kumpanyang pinapasukan ninyo. Correct. Tama. Diba? O, yun. So, At pag nagawa natin yun, mm, babalik din sa inyo rin naman afterwards. mm-mm. Di ba? babalik sa inyo yan. Mm-mm. Via bonus, Yeah. 13 month, di ba? Oo. Increase ang kayo, tataas ang posisyon nyo, di ba? Tsaka yun nga, parang isipin din natin na parang paano natin gagalingin yung sarili natin. Mm. Diba? So while nasabi natin na mababa pa man yung sweldo natin, dahan-dahan, basta ini-improve mo sarili mo, Mm. darating yung Progress. araw na, Progress. darating yung araw na ikaw na yung hahabulin ng mga tao. Mm. At yung sweldo, sila na rin bahala. Akala ko habulin Yeah. sila dahil may ginawang di maganda. Habulin sila, di ba? And then, oo. Kasi parang niniwala kasi ako dun sa, parang sinabi ko, parang share ko sa kanila na parang, yung from one of the, yung movies na, Mm. na pinanood ko, yung Build It and They Will Come. Yun. Yun. So parang kaya you build yourself and eventually, sila rin ang hahabol sa'yo. Mm. Yun. So kumbaga parang yung magpagaling ka lang na magpagaling sa Mhm. skills na kung saan ka o sa trabaho hanggang sa hindi mo na kailangan i-introduce yung sarili mo. Yeah. And Nalaman na. and your competition is yourself, not Mm. others. Mm-mm. Yeah. Oo. Mm-mm. Parang nalaman ng kabilang kumpanya, ito pala yung nagdadala sa team ninyo eh. Yeah, correct. Yes. oo. Naririnig namin, so pipiratahin na ngayon. Kasi ganyan, Diba? for example, sa case namin kasi, ganyan din kami before as review center. Nag-start kami na parang parang kailangan namin mag-thesis defense. Just for them to enroll with us. Oo, baka parang isang oras ko kausap na parang, Or after a week, baka- kakabulin mo pa. bakit ito sa inyo magre-review at hindi sa iba? Mm-mm. Yeah. Tapos after 1 or 2 hours mo kausap, hindi rin magtutuloy. Yeah. So we were all around talaga Oo, before. All oo. around. Talagang Customer service, that's where we teaching. started. Oo. Yeah. Doon na kami nagsimula talaga. Pero hinayaan lang namin. Dugot pawis ito. Oo. Minsan kahit na 3 students lang, tuloy Go. pa rin yung class. Tuloy. Oo. So basta tsaga mo lang, tapos you keep on building yourself, keep on improving. So materials mo, di ba, lahat ganun. Hanggang to the point na sila na ang humahabol sa'yo. An important sa side ko is the relationship to the students and as well to the parents because they're the real clients. They pay. Oo. Yeah. Sino yung
Kasi alam ko, tandem naman kayo eh. Mm. Sino yung nakikipagkaibigan sa mga parents sa inyong dalawa? Me. Ikaw. Siyempre. Ikaw sa student, siya sa parents. Hindi, siya yung student and parent. Ako, Sa sa employees. behind the scenes ako. Yeah. Oo, kasi ako yung more of the brain nga. Siya yung heart. Mm-mm. So, kakausap sa mga parents, Ako na yun. students, Mm-mm. siya. Oo. Ganda nung tandem ninyo Mm-mm. Pero ba't hindi ikaw feeling ko dapat hinaharap ka rin. Hindi, Yeah, he does. Oo. With the academics. Academic like, pagka side. PTC, ito yung results, Oo. is siya yun. kaya pagtatanungin nila na, anong course ang mas bagay Yeah, sa sa kanya akin? yun. Sa'yo. Oo. Yeah, Or everything based- is sa kanya. yes. Brain-related. Ay, Or may parang- pag-asa pa ba ako na makakapasa ako? Mga ganyan. ikaw na yun. Ako Ikaw na yung yun. bearer of bad news. Yan. And good news. Ikaw yung Diba? good cop, siya yung bad cop. Di ba? Kasi parang, Hindi, sa side naman ni Tina, Oo. it's more of yung sa mga pag nahirapan na with all Mag-deal the with the pressure, stress. Yeah. Mm-mm. yung parang pag Or hindi nila kung heartbroken nagagawin. sila habang heartbroken. nag-aaral. Oo. Andyan na yan. ano yung mga Oo. pinapayo mo pagka, nakipag-break, nahuling na? Normally kasi May ibang I don't ano. really give advices. Oo. Like I let them share their thoughts because the answer is in the person. So I just help them maneuver. So parang inaasar mo, sa tingin mo dapat. And- Kunyari, sabi, No, more of teacher, journeying, like more of journeying Oo. with them, like sitting in the mud with them. And then they would really appreciate that somebody listened. Sitting in the mud, not literally. Yeah. Kaya nga parati pag sa mga students namin, in-advise namin, bago mag-major exam, Wala mo nang galit-galit. Wala, Oo. hindi kayo mag-boyfriend, hindi kayo Oo. magbarkada. This is the time for you to be selfish because this is Yes. for your future, not Oo. for your friend's future. Oo, Oo, kasi okay. mahirap na biglang break kayo bago ako mag-exam. Di mental block na Lagot yan. na. Iyak-iyak ka. Yung mga ganyan. Yes. So, yung mga students ba, pag tinanong ka, Sir Robert o Aya Robert, saan ako school pwedeng mag-enroll? I do Nagbibigay ka ng I do give like May career. suggestions Oo. based on kung ano man yung preference nila. Mm-mm. Diba? Kasi depende kung based ba kayo sa course or Mm-mm. based ba kayo sa campus. Mm-mm. Doon ko binibigyan ng parang, pag dito, ito yung makukuha mo. Mm-mm. At ito yung hindi mo makuha. Then you go to the other school, ito rin naman. Oo. So may pros and cons for Mm-mm. each. Now, you need to be the one to decide. Mm. Oo. Okay. So, And then, wala namang, sorry may Yeah. mga school discrimination sa mga ibang companies eh. Oo. Pwede. So, That's a reality naman. do talaga. you tell them na pag dito ka nag-aral, baka di ka makapasok sa mga ganitong kumpanya? I think Hindi hindi pa naman. sila, No. kasi since we're talking about college pa lang, Oo. so 4 years pa yun, hindi nila iisipin Yeah. pa na For now. yung sa trabaho pa that Pero time. ikaw, It's too kunyari, early for them to do you think. tell the parents, pag dito mo pinag-enroll, baka mamaya mahirapan siyang, No, we wala, don't hindi do nyo that. hindi nyo Yeah. pinakikilamanan yun. Hindi naman. Oo. Hanggang college muna tayo. Yeah. College, oo. Oo. So, staying in the present. Okay. Yes, So, yes, yan. yes. Maraming salamat. Ano pa Please lang. promote at si Ahia na review center. So we're inviting everyone to join our college entrance test review program as well as the senior high advanced admissions placement exam review program. We currently have location in San Juan, but we do also have classes in Katipunan, in BGC, and also in Cebu. Yeah, so Yun. for those Galing, who are in Oo. Cebu, we still have slots for you. Yes. So you can follow us at Ax Achin Aya Incorporated for our Facebook page and Instagram. Yeah, siguro I'm just gonna promote since it's a holistic review program. So kindly follow me on my social page, which is the Full Blown Empath. So I do life coaching, counseling, and energy healing through Reiki and pranic healing as well. Yes. And I also do intuitive card reading. So I do cards with them. So I talaga? play with them. Sige. Yeah. Pwede yun? Yeah, May pwede. dala kang cards ngayon? Meron. Ayun, sige mamaya. Oo. Yeah, sure. Ayan. Paano kunyari, Ahia Robert, kunyari IQ test, pwede ba i-review sa center niyo yan? Kasama actually. Kasama siya. Diagnostic pa lang. Oo. Nandiyan na mock test. Basta okay. makikita nila sa college entrance test, meron kami. Meron kami. Okay. Yes. Basta may kinalaman sa pagsubok. Yeah. Lahat ng test. Oo. Oo. Kasama That's yan. why it's the hardcore. Like, hardcore siya. Ba talaga pag hardcore? Yan ang gusto nila, Jeff, hardcore. So there you have it, guys. Maraming salamat, Robert and Christina Pangilinan. Siyempre, supportan natin yung Ax
Achi and Aya Review Center. Follow niyo yan sa socials. At makinig kayo lagi sa Underpaid Podcast. Ito, Rocket Thursdays natin ito. And you learn something new every day. Yeah. Yan ang ganda. Mag-upskill tayong lahat. Okay? For Robert and Christina Pangilinan, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.